National Coalition na kung saan sinabi ng isang Robin Padilla, ang Bangsamoro kailanman hindi sumurrender sa mga Espanyol. Hindi sumurrender sa mga Amerikano. Ganon din sa mga Hapon. Sa kapwa Pilipino pa kaya. Kaya makikita natin ang isang Robin Padilla ay malakas na naninindigan dyan sa taas. Mabuhay! Mabuhay si Ay Senator. dapat natin ipagpugay sa kanya yung ipinamalas niyang katapangan kanina. Kaya marapat lamang na siya ay tindigan natin. Siya ay suportahan natin. Yes! Nakikita natin, inuulit ko, ang tuluyang pagyurap nila sa ating mga karapatan. Ano itong karapatan na sinasabi ko? Ang malaman ng katotohanan, ang malaman kung sino-sino yung mga tumanggap ng mali-malita na umabot ng halos 1 trilyon na kung saan, kung yun ay nagamit para sa kahirapan, para sa poverty, para sa edukasyon, ay hindi sana tayo naghihirap ngayon. Kaya ngayon pa lang, huwag na natin hayaan magpatuloy ang ginagawa nilang hindi makatarungan, ang ginagawa nilang pagtatakip sa katotohanan. Kaya tayo ay umasa ngayon sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee. May sisiwalat lahat ng mga ginagawa nilang kalokohan. May sisiwalat kung sino-sino ang tumanggap ng mali-malita bilang sulon kapalit ng pagsasabi ng katotohanan. Pero isa lang ang natitiyak ko sa inyo, kung sakaling palari ng isang Sara Duterte sa 2028, lahat ng yan ay makukulong. Ipakukulong ba natin sila? Kulong! Bibitayin, sabi ni Vince. No? Thank you, Brother Anan. So, Maraming salamat. Mayroon po tayong process mula sa kababayan kanina, process mula sa Juan Bangsamoro, at ngayon, Yes. mayroon ding makikipagkaisa sa atin. Yes. Mga kasama, matagal na rin po namin siyang kasama na makipaglaban para sa bayan. Atin pong pakinggan ang aming Gabriela. Halatang halata sa mukha ang pagiging mandirigma. Walang iba kung hindi si Kapitana Bexon! Ito yung Gabriela na hindi connected sa CPP, NPA, NBN. Hello! Yes! Narinig ba niyo ako dito sa harapan ng Senate? Yes! Mula hanggang kapare! Mula ang Pilipinas! At sa lahat ng sulok ng mundo! Yes! Nandito kami ngayon sa harapan ng Senate. At lahat ng mga nandirito, kung aking natatandaan, ang inyong lingkod ay nag-umpisa pa noong September 13. Yes! Dahil ako'y nakatira sa Barangay Payatas, malapit lang sa amin yung Bata Sampang Bansa. At noong September 15, doon nag-umpisa ang aking tagumpay. Dahil nag-resign yan si Romualdez. Romualdez. Kung titingnan natin, ang problema natin ay nag-umpisa sa Bata Sampang Bansa. Pero una pa, ang problema ng bansang Pilipinas ngayon ay nag-umpisa nung nakaraang eleksyon, nung 2025. Bakit ko nabanggit yun? Tayo ay naghalal ng mga senador. At dahil yung mga senador na hinihalal natin ay kakampi nung nakaupo na pangag ng presidente ng Pilipinas. Ayun! Dinirekta na ni Kapitana Pixo. Bakit ko ngayon sinasabi rin sa inyo na nag-umpisa sa Kongreso at nag-umpisa ng eleksyon? Narinig ko kahapon, alas 12 na ako natulog dahil nag-monitor ako sa social media, na nung nag-take over yung grupo ng minority, hawak na natin ang majority. Nung nagkaroon tayo ng rally,
pera ng ating gobyerno ni Pangag Bongbong Marcos. Tama ba yan? Naniniwala ba kayo doon? Yes! Kaya noong nagkaroon nung Lunes, sila ay nag-walk out, yung mga leftists. Ang kalaban naman natin, hindi lang si Bongbong Marcos. Kung baka sa puno ng bansang Pilipinas, si Bongbong Marcos ay dapat nang patayin yung puno na yan! Bakit? Bakit? Kasi yung puno na yan ay may mga sanga. Nagsanga-sanga na ng mga magnanakaw. Yun ang problema natin. Diba? Yun ang root ng ating problema. Dahil itong asawa ni George Garcia